nabasa mo yung ibang kay Alvin, ano masasabi mo? Sumusobra na, dumadami na yung ganyan. Sinampal mo siya. Oo, kailangan ko siya sampalin. Priority mo muna ngayon yung business mo. Yes. Ayaw mo na muna sa showbiz. May connect ka pa ba sa mga kabatch mo sa Starstruck 1? Yeah. Sino mga close mo? Close ko, lately nakakausap kami ni Sheena. Tapos nakaka-chat ko naman si Yasmin, si Jade. Yan, yun yung mga kaalam. Controversial din na sila Mark, no? At saka si Alvin Aragon. Yeah. Ang dami may controversial ngayon. Yes. Pag nababasa mo yung ibang kay Alvin, ano masasabi mo? Pero kasi meron tayong tinatawag na freedom of speech eh. So parang siguro that's his, yun yung gusto niya iparating. Which is, yung mga ibang sinabi niya totoo naman. Pero syempre, at the end of the day, ano pa rin yung love. Diba? Love is important also. Kailangan, yun eh. Yun yung mga kapag sa buhay natin, yung pagmamahal sa bawat isa. Naalala mo pa, no, nasa TV5 pa tayo, sa ngalan ng ina, doon ka namin sinusundan lagi. Aminado ako na sa simula ay hindi naging maganda ang trato ko kay Elena. Ano yung hindi mo makakalimutan conversation niya ni Miss Nora Honor? Alam mo, that's isa yan sa pinaka, hindi ko makakalimutan. Nasa Batangas kami nagsushoot. Magka-eksena kami. Sabi niya sa akin, naiiyak ako sa kanya eh. Kasi Miss Nora na yun, Nanay Nora nga tawag ko, naiiyak po ako sa inyo. Sabi niya, huwag ka maiyak sa akin, anak. Ang ganda-ganda ng mata mo. Tingnan mo ko kung ano yung kailangan mo tingnan sa akin. Basta tingnan mo ko sa mata. Sabi niya. So from there, nung nagka-eksena kami, nagkatinginan kami sa mata, naggalit na galit ako sa kanya. Sa mata ko siya tiningnan. After nung take na yun, sabi niya sa akin, ang galing mo pala, anak eh. Sabi ko sa'yo, tingnan mo ako sa mata, huwag kang mahiya. Alalahanin mo ang iyong ama at kung bakit siya namatay. Inaalala ko siya. Iniiyakan. 3 gabi natin siyang binurol. At 3 gabi akong umiiyak para sa ama ko. Ikaw, Elena, ilang beses ka ba lumuha para kay Papa? Parang yun So parang- na-motivate ka noon, simula noon? Kasi pinahirapan mo siya doon eh. Yes! At saka mahirapan siya. Kasi nahihiya nga ako sa Nagigilty ka kanya. no? Hiyang-hiya ako sa kanya. Hindi ko alam na may eksena pa kami sasampalin. Oo. Parang, ay gulay. So, direct, kailangan mo ba ito? Hiya ako. Hindi ko Pero sinampal mo siya. Oo, kailangan ko siya sampalin. Pero nahihiya talaga ako. May personality kasi akong introvert ako eh. So, yung mga ganon nahihiya ako, madali ako mahiya. So, parang mga bagay na ganon para sa akin, lalo na kilalang kilala siya. Siya isa sa pinakamagaling na artista. Diba? So, parang, Sa ngayon parang wala na siya. At least nakatrabaho mo na siya. Yes, yun naman yung pinaka, at least, maitatago ko. Memories ko yun. Oh. And thankful ako doon. Kamusta ka bilang ina sa 3 magagandang chikiting? Iba ako. Sobra akong hands-on sa kanila. Sobrang, kahit vitamins nila, everyday na umiinom sila, nakainom ng vitamins, very hands-on talaga ako sa 3 kong kids. Kunyari, dinner time, kailangan dinner time. Sleeping time, kailangan sleeping time. Ganun ako. Hindi naman strict, pero in a way na I want to, dapat, yung meron akong time. Routine, parang Meron ganun. akong routine, yun. Yung Na sinusundan. may routine ako na kailangan 7:30 tulog na sila kasi may school sila the next day. Pero at the same time, cool mama ko. Ako yung come on, let's go, let's have a picnic outside. Come on, dito tayo. Dagla tayo. Oh, tomorrow pack your things. Ganun naman ako. Sinong disciplinarian? Sino nagsisplurge? Nung una si Richard. Pero sabi ko nga sa kanya, pag lagi ka naman wala dito sa bahay, parang it's hard na ikaw yung magdidiscipline. Tapos lagi ka pang wala. So, ang nangyari, ako na yung nagdidiscipline sa kanila. So, mas okay. Kasi ako yung lagi nasa bahay. Paano sila sa mga gadgets? Sa mga gadgets, I allow them to use their gadgets, pero Friday afternoon until Sunday lunch.
Ah, Yes. Pagdating ng after lunch ng Sunday, iyan nila sa akin. Bibigyan na Surrender nila na sa akin. Sinusurrender na nilang tatlo yung gadgets nila. Ganon sila ka-discipline. And very thankful ako kasi talagang nakikinig sila. namamalo ka ba? Ay, oo. Namamalo din ako. Pero as much as possible, kung mga little Yung soft- things soft lang. little things lang, pinapagalitan ko, sinasabihan ko. Siyempre may mga, may mga strike 1, strike 2, strike 3. Pag hindi talaga nakikinig, palo. Alam mo yun? Pero ngayon kasi big na sila, they understand eh. So wala na kami dun eh. Hindi na kami masyado sa ganyang stage. Bilang isang ina, anong gusto mong pangarap sa mga anak mo? Siyempre, ang mga ina, isa na naman ang pangarap nila sa mga anak nila na lumaki silang maayos, lumaki silang may takot sa Diyos, lumaki silang, alam mo yun, maayos na tao, may trabaho maayos. Yun lang naman yung isang inaanok sila. And siyempre, lagi kong dasal is, Lord, sana makilala ka pa nila na gusto and maging healthy lang sila parati. And protected, yun lang. Ano ba yung mga naranasan mo nung bata ka pa na ayaw mo nang maranasan nila? Di ba? Naghirap ka ba doon? Ano ba Ay, mga... oo. Nung bata ako, dumating yung time na parang wala kaming makain, naghahanap kami ng piso-piso sa bahay, pambili ng chicharon na nagbebenta, yung mga balot tenoy, para yun yung ulam namin. Tapos nagtatanim kami, para yun yung ulam namin, kaya natuto akong kumain ng talbos ng kamote, mga ganon. Pero syempre, at the end of the day, pag iniisip ko na ayoko mangyari ito sa mga anak ko, pero alam mo, thankful ako na nangyari yun sa akin. Bakit? Kasi Oo. doon ako natuto eh. Natuto ako na maging masipag. Doon ako natutong maging madiskarte. So parang, minsan sinasabi ko sa mga anak ko, alam mo ba, you know what, before, when I was your age, I'm just eating like that. You're so lucky that you have that now. Tinaganon ko sila. In-explain ko sa kanila yung mga nangyayari. Usong-uso ngayon yung bullying. Naranasan mo na ba to? O ano ba? Bilang isang ina, anong takot meron ka? Takot ako dyan. Why? Kasi I was bullied since grade 4 until 3rd year high school. Sobrang everyday umiiyak ako sa school. Darating mama ko, umiiyak ako. Everyday na lang. Hindi ako makapunta sa CR dahil inaarang nila yung CR. Hindi ako makalabas ng classroom kasi inaarangan nila. Mga classmates ko yung nabubuli talaga sa akin. Tapos nagkaroon ako ng friend, which is si Karina. Naging neighbor ko siya. Siya yung nagtatanggol sa akin sa school. Siya yung pero alam mo, lumakas yung loob ko. Lumakas yung loob ko simula nung naging artista ako. Doon ako natutong magsalita. Galit talaga ako sa kanya. Galit ako. Galit talaga ako sa kanya. Galit ako. Galit ako sa mga pinagagawa niya. Galit ako. Galit ako. Galit talaga ako. Nung nagkaroon ako ng role na kontrabida, yun yung pinag-aralan ko para lumakas ako, para matuto akong magsalita, matuto akong sumagot. Ganun. Mula sa usapan natin, nasasaktan mo si Andrew. Ikaw, tatawa-tawa ka pa dyan. Palpa ka naman. Sabi ng asawa ko, pag may nambuli daw sa anak namin, nakakatawa yung asawa ko. Pag may nambuli daw sa anak namin, hahanapin daw niya yung tatay nun. At mandat po sa kanya yung tatay nun. Kasi di ba, ngayon si Yasmin, tapos Yes. si Alfred, di ba parang Dumadami na yung dumadami, di cases. ba? Actually, sa totoo lang, okay nga eh, na nagkakaroon tayo ng mga ganyan, may nagdedemanda namin. No? Kasi, alam mo yung sana wini-wish ko, sana nung time ko, lumaban din yung parents ko na sa mga nambuli sa akin. Pwede pala yun, yung ganon. So ngayon lang siguro kasi sumusobra na, dumadami na yung ganyan. Kaya they should really stand up for their kids eh. Kasi kahit ako, yung nanay, pag binuli yung anak ko, wala pang 1 minute, nandun na ako sa nanay nung mismo nung nambubuli. Kasi hindi mo naman pwede i-confront yung anak eh. Kasi diba, that's still a kid. You should also protect that kid, diba? So it always comes with the family, with the parents. Priority mo muna ngayon yung business mo. Yes. Ayaw mo na muna sa showbiz. Hindi naman sa ayaw. I'm not closing my doors sa showbiz, pagdating sa showbiz. Pero as of now, my focus is my
business. Kasi nung na-diagnose ako hindi magkakaanak and all, syempre nandun yung motivation ko na parang what's happening ba with myself? Ano bang kulang sa sarili ko? May problema ba ako? May ganyan. So syempre from there, sabi ko, I should take care of myself. I should value myself. And with that, naisip ko, vitamins. Hindi ako nagpa-vitamins. I need to drink vitamins. Mga juice na gusto ko, mahilig ako sa matcha. Bakit hindi ako mag-create ng juices na may magandang idudulot sa katawan natin, di ba? Like, meron mga juices like atin, may mga pampakalma, may pamparelax, yung melatonin, alam mo yung mga ganon. Maraming kinds eh. So, from there, dun ako nakaisip ko, sabi ko, love, let's do something different. Kasi, lagi ko sinasabi sa sarili ko, after artista, after magiging nanay, ano next? Artista ulit ako. Tapos after nun, anong artista ulit ako? Parang I want something different. I want to do something different na alam kong magiging negosyo ko at the same time, may papasa ko sa mga anak ko. Bakit Anaya? Bakit Anaya? Kasi Anaya, ang ibig sabihin ng Anaya is answered prayer. So, yun yung lagi ko tinatanong, Lord, ano ba ang purpose ko? So, yun yung naisabi sa akin. Yun yung nabasa ko. Sabi ko, Anaya, ano to? Saan ito nabibili? Online. You can buy it online. You can follow our social media, Anaya, sa Facebook, Instagram, TikTok. We have also Lazada and Shopee. So, you can buy it there. And sooner, magla-live na po kami. What can you give up at what you can do for motherhood? I will give up everything. Wala nang question nun. I-give up ko ang lahat para sa pamilya ko. Kahit lahat to. Lahat ng meron ako, i-give up ko yan.